Praise God. Thank you, Lord. Salamat ng maraming. Minsan paalayan natin ng papuri ang ating Diyos. Amen. And Masarap talaga pong pakinggan ng mga ating pag-ibig ng Diyos na ipinadama niya sa atin, ang kanyang buhay, ang kanyang dugo na inalay sa krus ng Kalbaryo. Ayan. Siya pong naglinis at nagpagaling sa ating mga karamdaman. yun pong kaninang katatapos lamang nating saksihan ay ang reflection with songs, Amen. na pinangunahan ni Brother Jojo Ingan. Amen. At habang ginagawa yan kanina, Sister Michelle, medyo nag-flashback lang sa akin kasi bago ako tumayo para doon sa opening prayer natin, nagre-rehearse na ako sa isip ko ng mga sasabihin ko. Pero kahit pala rehearse ka ng rehearse, malilimutan mo pag tayo mo na rito eh. At Praise biglang naalala ko, I was supposed to thank God for this day. Pinasasalamatan ng Diyos para sa araw na ito sapagkat ang araw na ito ang siyang pagpapadama at pagpapakita ng dakilang pagmamahal ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Amen. Amen po ba? Amen. Dito niya pinatunayan kung gaano kalalim, kung gaano kalawak, at kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Salamat sa pag-ibig Salamat ng sa Diyos. Diyos. Amen. Ayan. At dadako na po tayo sa ating Good Friday service. Which is the veneration of the cross. With the veneration of the cross. At makakasama natin bilang punong tagapagdiwang ang atin pong minamahal na pari, Reverend Father Rodel Aligan. At makakasama rin po natin muli ang El Shaddai Gospel Music Ministry. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes Santo, atin po isasagawa ang paggunita sa pagpapasakit ng Panginoon. Ito po ay binubuo ng 3 bahagi. Ang unang bahagi ay ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang ikalawang bahagi ay ang pagpaparangal sa krus at ang ikatlong bahagi naman ang banal na pakikinabang. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya. Inialay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Sa araw na ito, ginuginitan natin ang kamatayan ni Jesus sa krus. Sa ating pagluluksa, hindi natin ipinagdiriwang ang banal na misa. Sa halip, makikinig tayo at maglilimi sa salita ng Diyos hinggil sa kamatayan ni Jesus. Pararangalan ang krus na bagamat naging kasangkapan sa pagkamatay ni Jesus, kaligtasan at buhay naman ang ating nakamit. Tayo ay tatanggap ng komunyon sapagkat ang ginugunitan nating namatay ay buhay kasama natin. Bago tayo makinig sa salita ng Diyos, mag-ukol muna tayo ng ilang saglit na katahimikan. Ang pari na kumakatawan sa ating lahat ay dadapa sa harap ng altar, tanda ng ating kahihiyan at pagsisisi sa ating mga kasalanan. Nasa harap tayo ng Diyos na tulad ng isang salaring mamamatay sa harap ng ama ng anak na kanyang pinyata. Mga kasalanan natin ang pumatay kay Kristo. Magsiluhod po ang lahat. Natitipon tayo para ipagdiwang ang pagpapakasakit ng ating Panginoon.
Pagninilayan natin ang kanyang dakilang pag-ibig para sa atin. Tinanggap niya ang kamatayan sa krus upang damayan tayo sa ating mga paghihirap bilang mga nilalang. Gayunpaman, naniniwala tayo ng kanyang kamatayan ang siya maghahatid sa kanya sa tagumpay at panibagong buhay naman para sa atin. Inaayayahan tayo ni Jesus na pasanin ang ating mga krus at sundan siya. Tingnan nawa natin ang ating mga pagsubok sa diwa ng pananampalataya at pagtalima kay Jesus upang maging ganap ang pagpapakasakit niya alang-alang sa kanyang katawan. Ang simbahang kinabibilingan natin, magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, alalahanin mo ang iyong awa at pagmamahal at sa iyong paglingap. Gawin mong banal kaming lahat na siyang dahilang kaya't dugo'y dumanak mula sa iyong pagpapakasakit na anak upang pagsaluhin kami sa piging ng pagkabuhay ng kanyang itinatag bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat para sa unang yugto, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kaniyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita. Dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayoy marami rin ang mga bansang magugulantang. Pati mga hari, pag siya'y nakita, ay matitigilan. Makikita nila ang dinabalita kahit na kailan, at mauunawa ang di pa narinig ni numan. Sagot ng mga tao. Sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapo ng sulyap sa kaniya. Hinatid siya, hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa Kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan. Ngunit di tumutol kahit kaunti man. Tulad ay korderong hatid sa patayan. Parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan. Ni hindi umimi kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang. Wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman. Bagaman wala siyang kasalanan,
o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kaniya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo ng hindi malupig. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Lahat kong kaaway ay humahalakhak, pati kapitbahay ako'y hinahamak. Dakilang kakilala ay nagsisiilag, kung masalubong ko ay nagsisiiwas. Nilimot na akong tulad ng namatay, di pinapansin, parang yagit lamang. Subalit, O Poon, ang aking tiwala ay nasa iyo. Diyos na dakila, sa iyong kalinga umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipinagtatanggol mo at sa umuusig na sinumang tao. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. O magpakatatag ang mga nilikha. Lahat ng sapoon ay nagtitiwala.
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono na mahabaging Diyos, at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay dito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Masunuring Kristo Jesus, nag-ahin ng buhay sa krus, kaya dinakila ng Diyos at binigyan ng ngalang tampok sa langit at sang sinukob. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Batis Sidron at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito'y alam ni Judas na nagkanulo sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat na mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pariseo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, Sinong hinahanap niyo? Si Jesus na taga Nazaret! Ako si Jesus. Kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, Sino nga ba ang hinahanap niyo? Si Jesus na taga Nazaret! Sinasabi ko na sa inyong ako si Jesus.
Kung ako ang hinahanap nyo, hayaan niyong umalis ang mga taong ito. Sinabi ito ni Jesus upang matupad ang kanyang salita. Walang napahama kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama. Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigpas ang kanang tainga ng aliping yaon na ang pangalay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Isalog mo iyong tabak. Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng aking Ama. si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat na mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya'y dinala muna kay Anas na biyanan ni Caiphas, na pinakapunong saserdote ng panahong yaon. Si Caiphas ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro'y tinanong ng dalaga. Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan? Sumagot si Pedro. Hindi. Maginaw noon, kaya't nagbabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus. Hayagan ako nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinasabing palihim. Bakit ako ang tinatanong nyo? Ang tanungin nyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. Pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroon. Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote? Sinagot siya ni Jesus. Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinasabi ko, bakit mo ako sinampal? Si Jesus na nagagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caiphas, ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya'y tinanong nila. Hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan? Sumagot si Pedro. Hindi! Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinigpasan niya ng tainga. Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Muling itinatwa ito ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caiphas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong. Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Sumagot sila. Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo. Sinabi sa kanila ni Pilato, Dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan. Sumagot ang mga Hudyo. Wala po kaming kapangyarihan humatol ng pamatayan kanino man. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato'y pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus. Yan ba'y galing sa inyong isipan o may nagsabi sa inyo? Tinanong siya ni Pilato. Ako ba'y Hudyo? Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan to. Kung sa sanlibutan to ang aking kaharian, ipinapaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi may pagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan to ang aking kaharian. Kung gayon,
isa kang hari. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako pinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Tinanong siya ni Pilato. Ano ba ang katotohanan? Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? si Barabas ay isang tulisan, kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus, at sinuotan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumalapit sa kanya at ang wika, at si Jesus ay pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. At inilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, Narito ang tao. Pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Sinabi ni Pilato, Kunin ninyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. Sumagot ang mga Hudyo, Ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay, sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, Taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Ani Pilato, Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? At sumagot si Jesus, Kaya mo lang magagawa yan, ay sapagkat pinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihan yan. Kaya mas mabigat ang kasalanan na nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao. Kapag pinalaya mo ang tao yan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sino ang nagpapanggap na hari ay kalaban sa Cesar? Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya'y lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-iikalabing dalawa na ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, Narito ang inyong hari! Sumigaw sila. Patayin siya! Tanong ni Pilato, Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? sumagot ang mga punong saserdote. Wala kaming ibang hari, kundi ang Cesar. Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasan ang kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagi dako ng bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, Huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, Ako ang hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato,
Ang naisulat ko'y naisulat ko na. Nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag nating punitin ito. Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginan, narito ang iyong anak. At sinabi ni Jesus sa alagad, Narito ang iyong ina. Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila ito, ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak kay kanyang sinabi, Naganap na. Iniyukayok ni Jesus ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti na mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ng sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan, walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmasdan nila ang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato, kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloe. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nilang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Yamang nooy araw ng paghahanda ng mga Hudyo at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang pasyon ng ating Panginoong Hesukristo. Magsipo pong lahat para sa homilya. Mga kapatid ko kay Kristo, magandang buhay po sa inyo lahat. Siguro po napakahaba ng araw na to. Ang dami-dami na nating napakinggan at busog na tayo.
sa salita ng Diyos. Amen. Simula pa kanina sa 7 inspiring words ng ating mga elders, kanina rin sa mga gospel reflections at sa mga kanta. And siguro magtatanong tayo, bakit kailangan pa itong seremonya na to? Ito ay hindi misa, ito ay isang seremonya ng paggalang sa krus ni Kristo. Siguro po marami magtataas ng kilay, bakit ganon na tinuturing ng iba, parang pagsamba na yan eh. Tapos ang mga magagaling sa atin sa Biblia, no, isasabihin, di ba sa Exodo 20:3-4, bawal ang ganong mga dapat gawin? Pero hindi ho pagsamba ang ating ginagawa. Ang ating pong ginagawa ay pagbibigay-pugay, pagbibigay galang sa krus ni Kristo. Sapagkat walang Kristo na walang krus. At baliwala ang krus kung wala rin si Kristo. Halos ang nakikita natin tagapagligtas sa buhay natin ay si Kristo na nakapako sa krus. So hindi po natin pwedeng alisin ang krus sa buhay ni Kristo. Kaya nga po, nung unang panahon pa, 4th century, napakatagal na, ang mga unang Kristiyano, sumasamba na po sila kay Kristo at nagbibigay galang sa krus. Dahil yung krus na yan, sabi nila, parte ng krus ay natagpuan ni Reyna Elena at ang kanyang anak na si Prinsipe Constantino. So natagpuan nila parte ng krus at nakita nila to at simula doon sinasabi nila, eto yung krus ni Kristo. So ang lahat ng Kristiyano nung panahon na yon ay nagbibigay galang doon sa krus na yon. And hanggang ngayon, ito ay isang napakagandang tradisyon ho para sa ating lahat. No? Na ginugunita natin, hindi lang yung Kristo, no? Na basta Kristo, kung hindi the Christ who is crucified. Symbol of our. Sabi nga ni San Pablo, ang tutay na pananampalataya ay ang pananampalataya kay Kristo na nakapako sa krus. Yun ang sinasabi. Diba? Kasi ang sabi ng mga Grego, Diyos, kung Diyos yan, hindi yan ipapako sa krus. May Diyos bang nakapako sa krus? Ang sabi naman ng mga Hudyo, ang Diyos ay hindi pwedeng ipako sa krus. Sapagkat kapag ipinako mo yan sa krus, ang krus ay isang bagay na nakahihiya. Ang pinapako lang sa krus ay yung mga makasalanan at mga kriminal. At ang Diyos ay hindi isang kriminal. Kaya nga po, ang Hudyo, ang mga Greko, silang pinakauna na hindi nananampalataya kay Kristo mismo. Kaya nga ang sabi ni San Pablo, ang tunay na pananampalataya ay mga Kristiyano na tunay na sumasampalataya na ang Diyos ay ipinako sa krus. Alam po nyo, ang krus, ang naka-invento niyan, hindi na ba mga Hudyo? Ang naka-invento niyan, ay yung mga taga-Persia o mga taga-Syria ngayon. Yung sinasabi nating ISIS sa panahon ngayon. Sila ho naka-invento niyan. Dahil sabi nila, dapat ang kriminal ay hindi umapak sa lupa. Dahil ang lupa ay sagrado. So dapat ang kriminal, kung paparusahan natin, ay dapat nakabitin. At ang dugo ay hindi papatak sa lupa. So, na-invento nila ng krus. Nakatali sa krus, bahala na mga ibon at mga hayop na kumain sa tao na yon na nakapako sa krus. At dahil nga ganon, ang parusa na yon, nang sinakop ng Roma, ang lugar nila, nakita ng mga Romano, uy, ang ganda ng punishment na to, maraming matatakot dito, no? Siguro magdadalawang isip ang mga kriminal na gumawa ng krimen dahil alam na natin, pag nahuli natin,
ang kaparusahan ay ipako sa krus. At ganun nga kanilang ginawa sa lahat ng mga lupain na sinakop ng bansang Romano, maliban lamang sa mga Romano. Sa mga Romano, kapag ikaw ay isang kriminal at naparusahan ka, hindi ka pwedeng ipako sa krus. The best kind of punishment for you is pugutan ng ulo. Si San Pablo, pinagutan ng ulo dahil isa siya Romano. Pero yung mga Hudyo, San Pedro at iba, anong ginawa? Crucified. At ang pinakauna ay si Kristo. Sinasabi nila na ang kriminal, it's the worst form of punishment. It's the worst form of punishment. Wala nang hihigit na punishment kung hindi ipako ka sa krus. Bakit? Hindi lang yung sakit na nararamdaman mo kapag nakapako ang iyong kamay at ang iyong paa. Hindi lang yun. Physically din, pag ipinako sa krus at nakikita ng lahat, ang taong ipinapako doon walang damit. Hubad na hubad. Nakikita ng lahat. So, hindi lang dahil sa sakit, kung hindi sa kahihiyan, kung bakit ipinako ang tao na to. And imagine niyo, that is the worst punishment na ibibigay mo sa isang kriminal. Hindi baling pugutan ako ng ulo, hindi baling ikulong ako ng napakatagal, wag lang ipako sa krus. And yet, my dear brothers and sisters, yun ang parusang inako ni Kristo para sa lahat. Sabi nga, for God so loved the world that He sent His only Son not to condemn the world, but for the world to have eternal life. And so, because God so loved the world, ang inisip ng Diyos, the best, na kung papaano niya ipapakita ang kanyang pagmamahal. At ang the best, ipinadala niya ang kanyang anak, bugtong na anak. At hindi lang yon para mamatay sa ating mga kasalanan, hindi lang para mamatay, kung hindi, akuin the worst kind of punishment. And the worst kind of punishment is to die on the cross. So, hindi basta-basta ang mamatay sa krus. Hindi basta-basta ang ginawa ni Kristo when He was crucified. Kaya nga po, hindi natin ma-imagine kung gaano kamahal ni Kristo tayo lahat kung hindi natin isasama ang krus. Di ba? Because ang Diyos pwede nang mamatay kahit anong paraan. Pero hindi. Ipapakita ko ang pagmamahal ko sa sangkatauhan by taking the worst punishment. And the worst punishment is the cross. Kaya nga po, palaging pinapaalala sa atin pag Good Friday. Good Friday is good because Christ died for our own salvation. And sa pagkamatay ni Kristo, namatay siya sa krus. And that is why pinapaalala ho sa atin ng simbahan ngayon, pag naalala nyo ang krus, dapat maalala nyo, si Kristo ang nakapako diyan. At kapag naalala nyo na si Kristo ang nakapako diyan, maaalala nyo kung gaano niya tayo kamahal. Amen? Kaya nga po, malaki ang pagkakaiba natin bilang mga Katoliko at mga Karismatik kaysa sa ibang pananampalataya. Alam niyo kung bakit? Ang iba may krus. Pero krus lang nakikita mo. Sa mga Katoliko, to remind us of something. Meron tayong krus, nandyan si Kristo nakapako, kaya nga ang tawag dyan ay hindi lang krus, kung hindi ang tawag dyan, crucifix. Di ba? Kaya nga po, sa banal na rosaryo na ginagawa natin, oftentimes sinasabi natin na hindi lang basta krus ang nandyan, kung hindi si Kristo ay nandyan, sapagat ang dalawa ay palagi magkasama.
Amen? And because of that, nabibigyan ng katuparan, nabibigyan ng kahulugan, kung ano ang ating mga pagpapakasakit, kung ano ang ating mga paghihirap, kung anong nararamdaman natin. In-explain na nga sa inyo kanina, no? At yan ay dahil sa ating mga kasalanan. And yet it is through the cross that Christ has come to save the world himself. Kaya nga po, my dear brothers and sisters, sa ating paggunita, pagbibigay ng galang sa krus, hindi basta't krus ang binibigyan nating galang. Kaya nga po sa activity na to, sa paghalik natin sa krus mamaya, ating tandaan na hindi lang basta't krus. Ginagawa ko to para kay Kristo, para sa aking mga mahal sa buhay, at siguro para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Amen? Palakpakan at purihin natin ang ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin pangkalahatan. Si Hesu Kristo, ang ating Panginoon at tagapagligtas, na nag-alay ng kanyang sarili para sa lahat ng tao. Sa pagkamatay niya sa krus, inilapit niya at pinag-isa ang lahat ng tao sa kanya. Manalangin tayo ngayon sa ating Ama sa Langit para sa pangangailangan ng simbahan at sanlibutan. Para sa banal na simbahan, Idalangin natin, mga mahal kong kapatid, ang banal na sampagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod, ang mga kaanib nito sa sansinukob, at upang tayo'y bigyan ng pamumuhay na matiwasay, para tayo'y makasamba sa Diyos Ama nating makapangyarihan. Ama naming makapangyarihan, sa katauhan ng anak mong si Kristo, ipinahayag mo ang iyong kadakilaan sa lahat ng mga tao. Lingapin mo ang iyong mga ginawa dahil sa pag-ibig upang ang iyong sambayan ng laganap sa buong daigdig ay mamalaging matatag sa pananampalataya iyong bigay para sambahin ang banal mong ngalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa Papa, Idalangin natin ang ating banal na Papa na si Francisco, na hinirang ng Diyos sa hanay ng mga tagapangasiwa, upang kanyang bigyan ng kalusugan at mahabang buhay, para sa kapakanan ng kanyang banal na sambayanang ipinagkatiwala para paglingkuran. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahan umiiral ang sanlibutan. Paunlakan mo ang aming kahilingan na iyong lingapin si Papa Francisco na iyong hinirang para kami pangasiwaan upang ang sambayan ng Kristiyano na iyong pinamumunuan ay mapamahalaan niya na may kaunlaran sa pananampalataya at gawang kabutihang iyong inasahan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa kaparian at sa lahat ng kaanib ng simbahan, Idalangin din natin ang lubhang kagalang-galang Jesse E. Mercado at Teodoro Bacani Jr. na ating mga obispo, gayon din ang lahat ng mga obispo, mga pari at mga diakono, at ang tanang kabilang sa sambayanang Kristiyano. Ama naming makapangyarihan, ng iyong Espiritu ay nagpapakabanal at nagtataguyod sa buong simbahan. Dingin mo ang aming pagluhog para sa iyong mga tagapaglingkod upang mapaglingkuran kang matapat sa tulong ng iyong kagandahang loob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa inihahandang tao sa pagbinyag, Idalangin din natin ang mga inihahandang tao sa pagbibinyag, upang ang kanilang kalooban ay makatugon sa pagtawag ng Diyos Ama nating makapangyarihan. Para sa tubig ng binyag, sila'y muling isilang, sa ikapagpapatawad ng lahat ng kasalanan, at sa ikapagkakamit ng pakikisalo kay Jesus na poong mahal. Ama naming makapangyarihan, lagi mong pinauunlad ang sambayanan sa pagkakaroon ng karagdagang kabilang. Sa pananampalataya at pagkaunawa ay magkaroon nawa ng pag-unlad ang mga inihahanda
sa pagbibinyag upang sa muli nilang pagsilang bilang binyagan, sila'y mapabilang sa mga kaanib ng iyong angkan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano, Idalangin din natin ang lahat ng ating mga kapatid na pawang kay Jesucristo na nanalig, upang marapati ng Diyos Ama nating makapangyarihan na sila'y tipunin at lingapin sa iisa niyang sambayanan. Ama naming makapangyarihan, tinitipon mo ang mga nawalay at tinatangkilik mo ang nakakatipon sa iyong sambayanan. Lingapin mo ang kabilang sa kawan ng iyong anak na sa iyo itinlaga sa buklod ng iisang binyag upang sila'y makabuklod sa buong pananalig at sila'y magkapisan sa buklod ng pag-ibig sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga Hudyo, Idalangin din natin ang mga Hudyo na unang pinagpahayagan ng Diyos na totoo, upang ipagkaloob niyang sa pag-ibig sa kanyang ngalan, sila ay umunlad sa pagiging matapat sa kanyang tipan. Ama naming mga pangyarihang, pinangatawanan mo ang iyong mga pangako kay Abraham at sa tanang sa kanya ay sumila. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan upang ang mga tao na iyong unang hinirang ay pagindapating sumapit sa kaganapan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga di sumasampalataya kay Kristo, Idalangin din natin ang tanang hindi pa sumasampalataya kay Kristo, upang tahakin nila ang landas ng kaligtasan na nililiwanagan ng Espiritu Santo. Ama naming mga pangyarihan, gawin mong ang mga hindi pa nananalig sa iyong anak ay makatuklas sa katotohanan sa pamumuhay nilang wagas at kami sa pag-ibig mo ay laging umuunlad sa pagmamalasakit sa tanang iyo'y humahanap ay maging mga saksing mapaniniwalaan ng iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos, Idalangin din natin ang mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos, upang pagindapating sa Kanya'y makadulog sa paniniwalang wagas na kanilang sinusunod. Ama naming kapangyarihan, nilikha mo ang lahat ng tao upang lagi kang hanapin pag natagpuan kay masiyahang walang maliw. Ipagkaloob mong kami may mga di kanais-nais na balakid, mapanaagam pa rin ng tanan ang mga pahiwatig ng iyong pag-ibig, at matanggap nila ang mga gawang kabutihan ng mga sumasampalataya bilang kaakit-akit na katibayan na ikaw ang Diyos na totoo at amang aming pinanggagalingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sumuugit sa pamahalaan, Idalangin natin ang mga may tungkuling maglingkod sa bayan at umuugit sa ating pamahalaan, upang ang kalooban nila ay itaguyod ng amang may kapal, alinsunod sa kanyang kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ngayon po ay dadako tayo sa ikalawang yugto, ang pagpaparangal sa banal na krus. Magbibigay galang tayo ngayon sa krus ni Jesus. Mula sa pagiging sagisag ng kalupitan at kahihiyan, ang kahoy na krus ay naging sagisag ng kaligtasan ng sanlibutan dahil sa pagpapakasakit at pag-ibig ni Jesus para sa atin. Sa kahoy ng krus na banal, Lumuhod po, purihin at ipagdangal.
Sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilay. Purihin at ipagdangal ang ating pong may kapal, Ama ng bukal na buhay, anak na siya nating dan, Espiritong ating tanglang. Sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilay. Purihin at ipagdangal ang ating pong may kapal, Ama ng bukal na buhay, anak na siya nating dan, Espiritu ating tanglaw. At sa punto pong ito, ay magpapahalig po tayo sa banal na krus. At pagkatapos po ng para-liturgical service, ang pagpapalig po sa krus ay pagpapatuloy natin sa CDW Chapel. Love
Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin naman nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin imadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang bigig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magtayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, pinapakinabang mo kami sa banal na pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Panatilihin mo sa amin ang ginanap ng iyong dakilang pag-ibig upang kami makapamuhay ng matapat sa pakikisalo sa dulot mong pagliligtas sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming bukal ng pagpapala, ang iyong pagbabasbas ay manaog nawang masagana sa iyong sambayanang gumanap ng pagunita sa pagkamatay ng iyong anak, na siyang pagkabuhay na nagtitiwala. Ang iyong pagpapatawad ay sumapit nawa sa tanan. Ang iyong pakikisamang maasahan ay iyong ibigay. Ang pananampalatayang banal naway maging matibay. Ang kaligtasang walang maliw ay patatagin mong lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At dito po nagtatapos ang ating para-liturgical service at ang pagpapahalik po sa krus ay magpapatuloy sa College of Divine Wisdom Chapel.
And oh, my soul, so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You